Sinasamba ko ba ang Diyos or ang mga puting engkanto? Alam niyo, natatawa ako kasi yung mga tao, may mga nagsasabi na sinasamba ko daw yung mga puting engkanto at dapat daw nating sambahin ang mga puting engkanto. Ang sagot ko dyan, hindi ko naman sila sinasamba. Hindi ko naman sinasamba yung mga puting engkanto, sinasabi ko lang sa inyo kung ano talaga yung mga papel nila bilang mga gabay sa atin na tumutulong sa atin para mas mapalapit tayo sa Diyos. Ang Diyos ng mga puting engkanto at Diyos ng mga tao ay isa lang. Isa lang naman talaga ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat at wala nang iba. Kung kaya para lang linawin sa inyo, ay sinasabi ko dito sa isang video na ito na yes, isa lang ang Diyos na sinasamba ko katulad ninyo na naniniwala nga sa kabutihan at kabanalan. Ika nga 'di ba na sa pagsubok natin or pag-test natin sa mga spirito ay makikilala natin kung sino talaga ang tao. Tingnan niyo yung mga ginagawa ko at tinuturo ko na sinasabi kong gawin ng mga tao. Yung mga tao nga sinasabi na, ay, yung mga engkanto, bakit mo pinapasamba? Hindi ko naman pinapasamba sila. Sila lang yung tumutulong nga sa atin para mas makasamba tayo sa Diyos. Tapos yung iba pa nga nagsasabi na yung mga ginagawa mo ay galing kay Satanas, galing sa demonyo. Paano naging galing kay Satanas o sa demonyo? Kung nagtuturo nga ako kung paano maging banal yung tao, umiwas sa lahat ng bisyo, gumawa ng mabuti, at magsunod sa katotohanan, at gawin yan hanggang sa katapusan. Huwag ka magpatay, huwag maglandi, huwag magnakaw. Lalo kapag nabasa nyo yung libro ko, na free ebook na Landas ng Kabanalan, 66 pages yung libro na yan na dinetalye ko kung ano ang lahat ng kailangan gawin at kailangan iwasan para nga makamtan natin yung kabuuan ng enerhiya na inaasahan ng Diyos sa atin. Paano ako naging masama niyan, di ba? Hindi ko pinapasamba yung mga puting engkanto. Yung mga puting engkanto, mga kapatid, sila lang yung parang mga barangay captain, konsehal, mayor na nagtutulong nga sa atin para mas makalapit doon sa presidente, which is yung Diyos. Kasama din dyan yung sa organizational hierarchy na yan, yung anghel, yung mga santos, diba? Kasama din nila yung mga puting engkanto. Yung mga puting engkanto kasi, sila yung in charge doon sa pangangasiwa sa mga iba-ibang lugar sa kalikasan. Kaya nga tinatawag na mga nature spirits, sila yung mga tagabantay sa iba-ibang mga likas yaman natin dito sa mundo. Kasi dyan din sila nakatira, yung mga puno halimbawa ng balete, mga lagusan yan, papunta sa mga kaharian nila. Tapos habang nandito sila ay nag-aalaga sila doon sa mga iba-ibang lugar na nandito. Tapos sila rin yung tumatanggap halimbawa ng mga buwis na ibabayad natin sa spiritual na paraan sa pamamagitan nga ng mga alay or mga ritual dun sa mga iba-ibang lugar. Ang mahirap kasi sa mga tao ngayon dahil nga sa sobrang bulag ng mga tao sa third eye ay hindi na nila alam kung ano yung mga patakaran natin sa mga engkanto na kaugnay nga sa pakikipag-usap at pakikipagkasunduan din sa Diyos mula sa una pang panahon. Kaya nga tinuturuan ko yung mga tao sa direktang karanasan para makipag-usap kayo hindi lang sa Diyos, kundi kasama na rin yung mga anghel, mga santos, mga puting engkanto para makipag-usap kayo dun sa iba-ibang bahagdan ng pamahalaan para matulungan kayo sa kung ano yung kailangan nyong gawin para nga magtagumpay sa landas ng kabanalan pauwi sa langit. Lahat naman kasi ng nilikha ng Diyos, may purpose yan at tinuturo ko sa inyo kung ano yung mga iba-ibang purpose ng iba-ibang bahagdan ng spiritual hierarchy na yan. Ang mga puting engkanto, para lang din silang mga government official na binibigyan natin sila ng respeto. Katulad lang din ng binibigyan natin ng respeto o mas kinikilala nga natin yung mga opisyalis natin, halimbawa yung barangay captain, mga konsihal, mayor, at syempre, mas mataas pa doon sa congressman, senador, governor, board of directors, mga secretaries, at syempre, vice president, president. Kasama na yan lahat na binibigyan natin ng karangalan dahil nga sila ang sinaligan natin na mamuno sa atin. Na magtutulong nga sa atin para maging maayos yung buhay natin dito sa mundo na material ng tao. Sa kabilang banda naman, or sabihin natin alinsabay dyan, ay yung mga engkanto, mga anghel, mga santos, lahat sila ay may papel para nga maging maayos yung spiritual naman natin na buhay. Para okay yung mga ginagawa natin doon sa pag-ipon natin ng enerhiya at points at makapunta tayo sa maayos na kalagayan pagdating sa ating kamatayan na mag-transition na tayo doon sa kabilang mundo. Marami kasing kailangan nating ayunan na hindi natin masumpaan yung sarili natin. Tapos pati nga yung mga proteksyon sa spiritual na mga atake, may mga tama rin na paraan ng pagdasal at pag-alay para nga mas marinig tayo ng Diyos at maging mas mabilis yung pagsasakatuparan sa mga kahilingan natin dito sa mundo ng tao. Maraming ganyang klaseng diskarte na matutuklasan mo lang kapag marunong ka nga makipag-usap sa lahat ng bahagdan
ng spiritual na gobyerno. At mas maganda talaga na kayo ang makatuklas para sa sarili nyo kung ano yung sinasabi ko. Kaya ngayong mga tinatawag ko na mga puting engkanto ay kasama din sila doon sa lahat ng pagtawag ko sa Diyos, sa mga santos, sa mga anghel, sa mga kaluluwa, sa lahat ng mga inaalayan ko sa isang ritual. So hindi ko sinasamba yung mga puting engkanto, hindi ko rin sinasamba yung mga santos, at hindi ko rin sinasamba yung mga anghel. Ang Diyos lang naman talaga ang sinasamba. Kapag sinasabi natin na dasalan natin yung mga santos, mga anghel, mga puting engkanto, ibig sabihin lang yan ay nagpadala ka ng mensahe sa kanila gamit yung isip mo at puso mo. Pero isa lang yung sinasamba natin, which is yung Diyos. Yung prayer kasi yung pag-send ng message, tapos yung meditation naman yung pag-receive natin sa mga message na yan. So para maging kompleto ang komunikasyon, ay dapat meron tayong paraan na makapadala at makatanggap ng mensahe sa lahat ng klase ng mga spiritual na nilalang. At kahit sa unang panahon, di ba, nakipag-usap din naman sa mga anghel, yung mga tao, kung halimbawa ay Bible lang ang paniniwalaan mo, okay lang naman makipag-usap ang tao sa anghel. So parang nagdasal na rin sila, di ba? So anong masama kapag makipag-usap ka din sa mga puting engkanto na tumutulong din naman sa'yo na makapunta ka sa Panginoon? Okay, maiintindihan ko kung sinasabi ng mga puting engkanto na gumawa ka ng masama, huwag mo silang kausapin. Pero yung mga puting engkanto na tinuturo ko nga at binabahagi ko dito ay tumutulong nga sa atin para maging maayos yung mga buhay natin papunta sa Panginoon. Yan nga yung sinasabi na kailangan natin i-test yung mga spirito kung ano yung mensahe nila, kung galing ba talaga sa kabanalan o hindi. Tingnan nyo yung mga sinasabi ko. Suriin yung mabuti, tapos kung ginawa nyo ba yung mga mensahe ko, ay makakabuti ba ito sa buhay ninyo? Marami na akong natulungan dun sa mga mensahe ko, pero hindi naman talaga sa akin lang talaga originally yung mga mensahe na yan, kundi binabahagi ko lang sa sarili kong paraan yung mga naririnig ko at nakukuha kong mga mensahe ng kabutihan at kabanalan doon sa mga mas nauna pa sa akin. Pero meron akong sabihin natin na medyo original na pag-repackage ayon sa sarili kong mga salita. So, sa ganyang paraan ay parang galing sa akin, pero yung pinaka-essence or yung mga ugat ng sinasabi ko ay pag-uulit na lang din dun sa mga sinabi pa sa una pang panahon. Pero ang medyo bago ngayon ay pinapakilala ko nga sa inyo kung sino ang mga puting engkanto na pinanggagalingan nga sa mga mensahe na yan behind the scenes. Alam nyo, yung mga tao na pinagkakamalan nilang mga angel sa una pang panahon ay mga puting engkanto yan, kasi sila yung mas matatanggap natin yung enerhiya kaysa sa mga anghel. Yung mga engkanto kasi, mga puting engkanto, ay mas malapit yung enerhiya nila sa atin kaysa sa mga anghel, para hindi tayo masaktan kapag dalawin tayo nila. So hindi natin sila sinasamba para silang mga kuya, mga guardian sa atin, na parang tao lang din pero mas mataas ang evolution, mas mataas ang kapangyarihan, na ginagabayan tayo para nga mas mailapit tayo sa Panginoon. Dahan-dahan sa mga hagdan na pagdadaanan natin. So halimbawa mula sa tao, maging engkantao, nasa gitna ka na, tapos papunta sa engkanto, tapos pagkatapos ng engkanto magiging anghel ka na, tapos yon kasama mo na yung Diyos. Tapos yung mga santos pala, somewhere in between din yan dun sa mga engkanto at anghel. Kasi kapag halimbawa naging santos ka, ay dumaan ka sa tao, pero pwede ka rin naman maging anghel. Kasi kapag santos ka, ay dumaan ka dito sa mundo ng tao at nagtagumpay ka laban sa mga tentasyon dito sa mundo. So ang santo ay pwede siyang mamili kung gusto niya maging engkanto o maging anghel. So ang punto ko lang dito, mga kapatid, ay nililinaw ko lang talaga na hindi ako nagsasamba sa mga puting engkanto. Mga kaibigan ko sila, mga gabay ko sila. Sila yung mga tumutulong sa atin para nga makauwi tayo sa langit, sa Diyos amang makapangyarihan. So hindi sila masama, pero hindi rin sila mga Diyos-Diyosan na kailangan nating sambahin. Kaibigan natin sila, mga gabay, mga kuya. Sila ang mga spiritual na gobyerno or government officials sa spirito na tinutulungan tayo para maging maayos yung buhay natin sa spiritual. Sambahin natin ang isang Diyos amang makapangyarihan at magpatulong tayo sa mga anghel, sa mga santos at sa mga puting engkanto para maging maayos yung pangkalahatang self-improvement natin papuntang langit. Maraming salamat po, mga kapatid, at God bless.